Isang sikat na raketera sa bayan ng Elizondo ang babaeng si Adelaida de Silva na mas kilala sa tawag na Laida. Maraming trabaho na ang pinasok ng dalaga na hindi basta-basta o tipikal. Minsan na siyang nagpanggap bilang pekeng kasintahan ng isang hindi kagwapuhang binata. Nagpanggap na rin siya bilang isang mala-agent na babae para akitin ang isang lalaki upang malaman kung loyal ito sa kasintahan at kung ano-ano pa. Isang matalik na kaibigan naman niya ngayon ang nangangailangan ng kanyang serbisyong hindi tipikal. Ano? Ako? Gusto mo akong pagpanggapin bilang ikaw para sa meet and greet ng fiancé mo? Seryoso ba yan, Sylvia, ha? Lasing na sabi ni Laida, sabay lagok muli ng isang basong tequila. Yes, I badly need your help, my friend. Hindi ba sanay at expert ka naman na pagdating sa ganung bagay? Tsaka alam mo naman, diba, lihim na akong nagpakasal ngayon sa boyfriend ko. Kaya para saan pa kung makikipagkita pa ako sa lalaking inireto sa akin ng mga magulang ko? Nakikiusap ako. Kailangan na kailangan ko talaga ng tulong mo. My dearest best friend. Nako, hindi. Siguradong mapapahamak lang ako dyan eh. Malaking gulo yung kinakaharap mo ngayon. Talaga namang idadamay mo pa ako Problemang pangmayaman yan. Ay nako. Kung yan lang rin ang dahilan kung bakit nilibre mo akong uminom dito sa bar. Nibale na, uwi na ako. Sabi ni Laida, sabay tayo at lakad ng pasuray-suray. I'm going to pay you a lot, Adelaida de Silva. Nang marinig naman yun ni Laida, sandali siyang napahinto sa paglalakad at lumingon sa kaibigan. Kailan ko na ba gagawin yan Supayag ka na? Oh my gosh, thanks! Sabi ko na nga ba? Pera lang ang makakapagpa-oo sa'yo, my dearest friend. Oh well, you're going to meet him on the third day. Ano? Third day? The third day na agad-agad? Oh my! Mukhang kailangan ko na ngayong umalis. Magmi-meet pa nga pala kami ng boyfriend ko. Hobby pala. I'll just talk to you again tomorrow, okay? Sige na, shoo. Puntahan mo ng love of your life. Kaya ko ng sarili ko. Ay, tingnan mo nga naman ng babaeng yun. Di pa ako tapos magsalita, iniwan na ako. Kaibigan ba talagang turing sa akin nun? Kasar. Ay, sana all na lang talaga may jowa. Ako kailan naman kaya darating ang lalaki na para sa akin? Lord, kahit sana yung malaihan venerasyon ng datingan, okay na sa akin. Tumating lang talaga siya sa buhay ko ngayon. Agad-agad ko talagang isusukong bataan. Nakangising sambit ni Laida sa kanyang isip-isip, sabay lagok muli ng tequila. Maya-maya naman ay isang lalaki ang biglang umupo sa tabi niya at nilagok ang isang bote ng tequila niya. Hoy! Teka, bakit mo ininom ang tequila ko Umorder ka nga ng sarili mo. Napahinto naman si Laida sa pagsasalita nang makita ang kabuuang mukha ng binatang umagaw sa isang bote ng tequila niya. Oh, sorry about that. I'll just pay for it. Iyan, venerasyon? Nanliliit ang mga matang tanong ni Laida. What? Who? Me? Iyan, venerasyon? No, I'm not. Mas gwapo pa kaya ako dun. Sambit ng binata, medyo magulo ang buhok at tila ba may tama na rin ng alak. Kitang-kita ni Laida ang pamumungay ng magandang mga mata ng binata. Napaka-perpekto rin ng matangos na ilong at parabang nang aakit ang mapupula at basang mga labi nito. Hindi ba iisa lang kayo? Pasensya na. Nagkamali lang pala ako. Medyo kahawig mo kasi siya. Alam mo,
Sobrang gusto ko talagang lalaking yun eh. You like him, huh? Tanong ng gwapong binata habang mataimtim na nakatitig sa kanya. Oo, gusto ko talaga siya. Sobra. Siya nga ang standard ko pagdating sa lalaki. Kaso syempre, iisa lang naman ng lalaking gaya niya sa mundo kaya… Pero ang sabi mo, kahawig ko siya, di ba? It only means you like me too? Nakangising sabi ng binata, sabay lapit ng maamo at napakagwapong mukha nito sa kanya. Type mo ba ako, ha? Tanong ni Lyda habang nakikipagsabayan sa pakikipagtitigan sa binata. Wow, ang random nun ah. Well, to tell you honestly, you're not really my type. Dismayado namang inilayo ng dalaga ang kanyang mukha sa lalaki. Okay. Kung ganun pala, hindi mo na dapat sinasayang ang oras mo sa babaeng hindi mo naman pala type. Ay, ganyan talaga kayong mga lalaki. Lalapit-lapit sa babae tapos… Teka. Hindi mo pa nga ako pinapatapos sa sasabihin ko eh. Ha? Hindi ka ba tapos sa sinasabi mo? Yeah, I'm not yet done. Sinabi ko nga na hindi ikaw ang type ko, pero sa tingin ko, binago mo na yun. Ha? Teka, ayos ka lang ba ha? Hoy lalaki, gising. Hoy, wag ka nga matulog dito. Gumising ka nga riyan, ha? Akala mo ba ikaw lang ang lasing sa atin? May amats rin ako ngayon, no? Hindi tiyak ni Lyda kung sino ang misteryosong binatang nawala ng malay at bumagsak sa mga hita niya. Walang pagkakakilanlan ang lalaki kaya walang nagawa si Lyda kung hindi bitbitin ito papunta sa isang hotel building. Ay, ano ba naman to? Ako ang may amats tapos ako pa tong naging tagabitbit ng isa pang may amats. Hindi bali sana kung may bayad ang pagtulong kong to. Wala naman. Hoy, ikaw lalaki, iiwan na kita dito Tapos ng charity work ko sa'yo. Sabi ni Lyda habang akay-akay ang lasing na binata na tumatawa at kung ano-ano ang sinasabi habang papasok sa loob ng isang hotel room. Nang makapasok sa loob, hindi gaanong kaliwanag ang buong kwarto. Nang dahil doon ay aksidenteng bumangga ang dalawa sa kung anong matigas na bagay na sabay namang ikinabagsak ng dalawa sa sahig. Ha? Okay ka lang ba ha? Hindi ka ba nasaktan sa pagbagsak natin? Ayos lang ba yung ulo mo? Nag-aalalang tanong ni Lyda habang nakaupo sa bandang pagkalalaki ng binata. Ano bang ulong tinutukoy mo? Are you talking about my head on the top or down there? Ano? Iisa lang naman ang ulo natin Nababaliw ka na ba? Malala na talagang amats mo, no? Kung ano-ano na lang talaga ang mga sinasabi mo Hindi ako nagkakamali sa sinasabi ko. I have 2 heads. At yung isa, inuupuan mo ngayon. Sabi ng binata habang mapang-akit na nakatitig sa kanya. Sa pagkakataong yon, bigla namang napagtanto ni Lyda ang hindi kaaya-ayang posisyon nilang dalawa. Tsaka lamang rin naramdaman ng dalaga ang pag-umbok ng alaga sa loob ng pantalon ng binata. Naku, hindi ko naman namalayan. Pasensya na, aalis na ako. Hindi na naituloy ng dalaga ang kanyang sasabihin nang isang iglap ay nabaliktad ang pwesto nilang dalawa ng lalaki. Kasalukuyang si Lyda na ngayon ang nakahiga sa pulang carpet ng sahig. Do you really think you can just leave me like this, huh? Tanong lang lalaki sa baritonong boses nito. Tila kakaibang init
at kuryente naman ang gumapang sa buong katawan ni Lyda nang mas magdikit pa ang katawan nilang dalawa ng binata. Teka nga, ano bang akala mo ha? Bakit naman ako mananatili dito eh? Hindi nga kita kilala. Kung ganun, magpapakilala ko sa'yo. I'll just introduce myself to you. Like this. Hindi gaanong kaliwanag ang buong paligid, ngunit naaninag ni Lyda ang pagguhit ng nakakaakit ng ngiti sa mga labi ng binatang nasa ibabaw niya. Maya-maya naman ay halos manigas ang dalaga sa kanyang pwesto nang bigla niyang maramdaman ang unti-unting paglapit ng muka ng lalaki sa kanya. Saglit, bakit mo inilalapit ang... Sa ikalawang pagkakataon ay hindi na naman natapos ng dalaga ang sasabihin dahil sa biglang pagsakop ng binata sa kanyang mga labi. Hindi maipaliwanag ni Lyda ang nararamdaman sa oras na yon. Tila ba nagtatalo ang isip at katawan niya sa nangyayari. Batid niyang hindi tama na hayaan na lamang ang binata na halikan siya nito ngunit may kung nagtutulak palalo sa kanya na magpadala rito. Open your mouth. Utos ng binata na kaagad namang sinunod ni Lyda. Maya-maya naman ay bigla naman niyang naramdaman ang paggalugad ng dila. Lunod na si Lyda sa mas lumalalim pang paghalik sa kanya ng binata. Ano bang ginagawa mo ngayon, Adelaida de Silva? Hindi to tama pero... Leche naman. Bakit ang sarap namang humalik ng lalaking to? Ay, ano bang nangyayari sa akin? Bakit hindi ko magawang awatin ng lalaking to sa ginagawa niya sa akin? Sabi ni Lyda sa kanyang isip-isip habang sinasabayan na ngayon ang bawat halik ng binata. Damn, you drive me crazy. Sabi ng binata habang tinatanggal ang pang-itaas na t-shirt nito. Bigla namang napalunok si Lyda nang maaninag ang maskulado at pawisang katawan ng lalaki. Ang hot mo. Ay, ano ba yung sinabi ko? Wanna touch it, huh? Tanong ng binata sa baritono at mapang-akit nitong boses. Ano? Hawakan? Ang alin? This. Maikling sagot ng lalaki, tsaka naman walang sabi-sabi na kinuha nito ang kanang kamay ni Lyda at inilapat ito sa kanyang matigas na dibdib at pinadausdos pababa sa mababato niyang abs. Ano pang nangyayari sa akin? Bakit pa parang nilalagnat ako sa paglapat ng kamay ko sa katawan ng lalaking to? Tanong ng dalaga sa kanyang isip-isip. You're turning me on. I badly need you right now. Sambit ng binata sa kinakapos nitong hininga. Hindi naman nag-aksaya ang lalaki ng oras. Kaagad niyang hinawakan ang likuran at pang-upo ng dalaga tsaka binuhat ito at nakaharap sa kanya. Teka, saan mo ko dadalhin? Tanong ni Lyda habang mahigpit ang pagkakapulupot ng magkabila niyang hita sa bewang ng lalaki. Sa isang iglap naman ay bigla na lamang naramdaman ng dalaga ang paglapat ng kanyang likuran sa malambot na kobre kama. Kasalukuyan ngayong nasa ibabaw niyang muli ang binata at nasa pagitan ng kanyang mga hita. Alam ko na ito pala ang una nating pagkikita pero kakaibang atraksyon na nararamdaman ko sa'yo. I know it sounds crazy but I think I've fallen in love with you now. Sambit ng binata habang titig na titig sa kanyang mga mata. Hindi naman makapaniwala ang dalaga sa kanyang narinig mula sa lalaki. Tila ba lumakas at bumilis ang bawat pagtibok ng pihikang puso ni Lyda. Yun pa lamang ang unang beses na may nagpahayag sa kanya ng mga salitang yon. Hindi ko alam kung totoo o
dala lang ng alak ang mga sinasabi mong yan pero kakaiba rin ang atraksyon na nararamdaman ko mula sa'yo. Nahihiyang pag-amin ni Lyda habang napabaling ang tingin sa ibang bagay. Really? You know what? You're even sexy and hotter when you're shy. Nakangising sabi ng binata. Ano bang pinagsasabi mo, ha? I want you now. Do you want me too, honey? Tanong ng binata malapit sa kanang tainga ni Lyda. Mas lalo namang nag-init ang buong katawan ng dalaga nang maramdaman ang mainit na paghinga ng binata sa kanyang leeg. Bahagyang nakagat ni Lyda ang pang-ibaba niyang labi sa labis na init na kanyang nararamdaman. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan muna ni Lyda bago sumagot. Sige na nga, bahala na si Batman. What a weird but cute response. Natatarantang sabi ng binata. Ikaw? Nagtitripan mo ba ako, ha? No, I'm not. I just find you cute. Medyo hindi ko lang talaga inasahan ang sagot mo. Anyway, sigurado ka na ba talaga dito? I mean, hindi ko na mapipigilan ang sarili ko sa oras na ituloy natin to. Kahit magmakaawa ka pa, hindi na kita titigilan. Isang mabilis na paghalik naman sa mga labi ng binata ang biglang ginawa ni Lyda. Binibigyan na kita ng permiso ngayon na gawin ng kahit anong gusto mo sa akin. Hay, gawin na nga natin to bago pa magbagong isip ko. If you say so. Damn, I can't bear it any longer. Get ready. Gigil na sambit ng binata bago halikang muli ang mga labi ni Lyda na punong-puno ng pagka-agresibo. Hindi naman namalaya ng dalaga ang kusang pagkapit ng mga kamay niya sa batok at ulo ng binata. Maya-maya ay bigla namang bumaba sa leeg ni Lyda ang may init na halik ng lalaki na mas lalo pang nagpadiliryo sa kanya. Ramdam na ramdam niya rin ang bawat pagbaon ng mga ngipin ng binata sa kanyang balat na para bang nag-iiwan ng bakas. Teka. Sambit ni Lyda nang mapadiin ang kagat ng binata sa leeg niya. Why? Does it hurt? Sabihin mo lang sa akin kung nasasaktan ka ba sa mga... Hindi. Ayos lang ako. Medyo nagulat lang ako sa ginawa mo. Wika ni Lyda na para bang hinigit sa kung saan ang kanyang paghinga. Gusto mo pa bang ipagpatuloy ko yon? Do you still want me to bite your bare skin? Tanong ng lalaki sa baritonong boses nito. Oo. Sambit naman ni Lyda sa mahinang boses. What? Can you say it louder, honey? Tanong ng lalaki sa mapang-akit na tinig nito. Oo, gusto ko. Gusto kong ipagpatuloy mong ginagawa mo. That's great. Good girl. Ngayon, gusto kong malaman, do you like it rougher or in a gentle way? Ano bang klaseng tanong yan, ha? Namumulang tanong ni Lyda. Gusto ko lang naman malaman kung anong mas gusto mo. I wanna make you feel good. Gusto kong masatisfy ka sa mga gagawin ko para hindi na ako maalis sa sistema mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Importante pa ba yun, ha? Bahala ka na. Gawin mo na lang kung anong trip mo. Alright. I'll do whatever I want with you now. This time, you have no right to complain anymore. Sambit ng binata sa baritonong boses tsaka naman mabilis nitong tinanggal isa-isa ang pagkakabotones ng blouse ni Lyda. Isang malalim at mainit na halik ulit ang iginawad ng lalaki mula sa mga labi pababa sa leeg ng dalaga. Kung saan-saan na rin naglakbay ang mga naglalakihan at maugat na kamay ng binata sa buong katawan ni Lyda. Mahigpit na napakapit ang dalaga sa puting kobre kama dahil sa mga nangyayari sa kanyang buong katawan.
Saglit. Teka lang. Sambit ng dalaga nang mapadpad ang kamay ng binata sa kanang hita niya papunta sa kanyang pinakaiingat-ingatan. Huli na para pigilan mo ko ngayon. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Hindi ko na magagawang awatin ang sarili ko. Bahagya namang napalunok si Lyda sa mga sinabi ng binata. Sa pagkakataong yon, tuluyang hinayaan na lamang ng dalaga ang misteryosong lalaki sa pag-angkin ng buong katawan niya. Nabalot ng mabigat na paghingal, pag-uga ng kama at halinghing nilang dalawa ang buong kwarto. Wala na silang pakialam kung may makarinig man sa pag-iisa nila. Magdamag at walang pahinga na pinagsaluhan ng dalawa ang init at umaapaw na damdamin nilang dalawa. Kinabukasan, nang magising si Lyda ay kaagad nitong naramdaman ang labis na pananakit ng buong katawan. Sobrang sakit ng katawan ko Pakiramdam ko parang nasagasaan ng 10 bulldozer ang buong katawan at… Teka, ano tong nakakapakong mahabang, matigas, matulis, maugat at parang tumatayo? Paano naman hindi tatayo yan? Ginagalit mo. Kaagad na napabalikwas ang dalaga sa kama nang marinig ang isang baritonong boses sa tabi niya. Halos takasan siya ng sariling bait nang makita ang hubot-hubad na isang matipuno at gwapong lalaki na nakapikit pa rin sa kamang hinihigaan niya. Bubukas na sana ang mga mata ng binata nang kaagad itong binato ng unan sa mukha ni Lyda. Damn! What was that for? Singhal ng lalaki nang masapol ang mukha nito ng malaking unan. Leche ka? Huwag mong bubuksan yung mga mata mong lalaki ka ha? Makakatikim ka talaga sa aking lalaki ka. Really? Can I taste you again once I open? Teka lang. Bakit mo naman ako tinatakloban ng kumot ngayon? Ha? Alam nga namang ibalandra mo yung katawan mo na masakit sa mata. What? Seriously? Hep. Huwag mong tatanggalin yung kumot na nakataklob sa'yo. Yari ka sa akin kapag tinanggal mo yan. Okay, fine. Damn. Bakit ba ako turn on sa dominant attitude ng babaeng to? Hoy, anong binubulong-bulong mo dyan ha? Wala. You know what? Nagtataka lang naman kasi ako. Sigurado namang aware ka rin sa mga nangyari sa atin kagabi. We both like it, right? Ikaw pa nga tong ilang beses na sumakay sa… Ikaw? Alam mo, tumahimik ka na nga muna. Singhal ni Lyda sa binata. What? Pinagtaklob mo na nga ako nitong kumot, tapos pinapatahimik mo pa ako. Hindi pa nga tayo kasal, ina-under mo na ako. Teka. Anong kasal naman ang sinasabi mo dyan, ha? I actually wanna get married with you. Ha? Ano? Teka nga, may amats ka pa ba ha? Hindi basta-basta ang pagpapakasal no? Lalo na kung sa taong kahit pangalan hindi mo alam. Kung ganun, hayaan mong ipakilala kong sarili. Hoy, teka. Hindi mo pa nga pwedeng tanggalin yung kumot sa ulo mo. Sabi ni Lyda, sabay hagis muli ng unan sa ulo ng binata. Damn, alright. Hindi ko natatanggalin. This is so frustrating. Nang manatili ang binata sa ganoong pwesto, nagpasya naman si Lyda na kumilos dahan-dahan paalis ng kama. Sakit. Sabi ng dalaga nang maramdaman ang labis na sakit ng pagkababae niya. Hey, what happened to you? Is there something wrong? Diyan ka lang. Ayos lang ako. Pero mukhang nasaktan ka. Teka, right. It must be your… Ay, huwag ka na nga magsalita dyan. Alam mo naman na pala eh. Sabi ni Lyda na namimilipit pa rin sa sakit ng makatayo. Oh, shoot. Are you… Huwag mong sabihin sa akin na… Oo, virgin nga ako nung makuha mo kagabi. Ano naman paki mo doon ha? Seriously? Siyempre naman, importanteng malaman ko yun.
You should have told me about it. Naging mas maingat sana ako kung… Tapos na yun, nangyari na. Tsaka, ginusto ko naman yun. Wala kang dapat ika-guilty. Damn. But I feel like a jerk for being so reckless last night. I'm really sorry. Ay, bakit ka ba nagsusorry? May amats ka pa talaga, no? Wala naman na tayong magagawa eh. Nangyari na yun. Ano pa bang magagawa ng sorry mo? Sabi ni Lyda habang isa-isang pinupulot ang mga damit niyang nagkalat sa sahig. But I want to. Alam kong wala na magagawang sorry ko pero ano bang masama na humingi ako ng tawad? Nasaktan ka sa pagiging reckless ko. Kaya dapat lang naman na mag-sorry ako. Anyway, siguradong mahihirapan ka pang makalakad ngayon dahil sa ginawa ko. Gusto mo ba na kargahin kita? O ikuha ng wheelchair? Teka, bakit parang pakiramdam ko na wala na ako kausap dito? Hey, you. Are you still there? Huh? Excuse me? Miss? Nandyan ka pa ba, ha? Pwede bang magsalita ka? Hindi na natapos ng binata ang kanyang sasabihin nang bigla niyang narinig ang pagbukas ng pinto. Wala namang ano-ano'y tinanggal kaagad ng lalaki ang kumot na nakataklob sa ulo niya. What the… Damn! Talaga bang iniwan ako ng babaeng yun dito? Nanakit man ang buong katawan, kaagad namang nakaalis si Lyda sa hotel building na yon. Halos mabunutan siya ng tinik nang makasakay na sa isang taxi. Ay, salamat. Nakaalis na rin ako sa lugar na yon. Ano ba naman kasing pinasok mo, Adelaida de Silva? Ano? Nagsisisi ka ngayon sa kagagahan mo? Ginusto mo yun, diba? Kaasar! Bakit ba naman kasi? Sobrang galing niya sa kama. Ay, ano ba itong mga sumasagi sa isip ko? Bakit ba parang nilamon na ng lalaking yun ang sistema ko? Magtigil ka, Lyda. Yun ang huling beses na magkikita kayong dalawa. Kalimutan mo na lang lahat ng mga nangyari. Sabi ni Lyda sa kanyang isip-isip. Nang makauwi ang dalaga sa bahay nito, kaagad naman siyang nagtungo sa palikuran upang maligo. Sa malaking salamin na nakadikit sa pader, gulat na gulat si Lyda nang makita ang hubot-hubad na katawan. Hindi niya akalain na halos pinuno pala ang buong katawan niya ng maraming kagat ng lalaking naka one night stand. Mula leeg hanggang sa kanyang binti ay may mga iniwang marka ang binata sa kanya. Anak talaga ng tipaklong! Ano bang ginawa ng lalaking yun sa buong katawan ko? Para naman niya akong nilamutak nito. May lahi bang aswang yun? Ay, anong gagawin ko nito ngayon? Mahirapan akong itagong lahat ng to Paano na ako nito bukas sa bagong racket ko? Kikitain ko nga pala si Sylvia mamaya. Sana hindi niya mapansin ang mga markang to sa balat ko. Matapos maligo ni Lyda, kaagad naman siyang naghanda para kitain ang kaibigan na si Sylvia sa isang coffee shop. Oh, anong nangyari sa'yo ha? Bakit parang balot na balot ka ngayon, friend? May scarf ka pa dyan sa leeg mo. Baka lasing ka pa dyan Walang winter dito sa Pilipinas. Natatawang sabi ni Sylvia. Ay, huwag mo na nga akong tawanan dyan, pwede? Huwag mo na lang pansinin ang itsura ko ngayon. Paano ko naman hindi papansinin ang get up mo, Aber? Sobrang takaw pansin kaya ng suot mo. Sa itsura mong yan, parang may kung ano kang tinatago Tanggalin mo nga yung scarf na suot mo para makita ko. Ano ka ba? Wala akong tinatago mula sa'yo, no? Ay, pag-usapan na nga lang natin ang tungkol sa plano mong gawin ko bukas. Well, all right. Speaking of that, let's start with his name first. Ang pangalan ng lalaking kailangan mong kitain bukas ay Lawrence Lagmadeo. Teka, Renz Lagmadeo? Pamilyar sa akin ang pangalan na yun Siyempre naman, imposibleng hindi maging pamilyar sa yung pangalan niya. Ang lalaki ba namang yun ang uniko iho ng gobernador na sumasakop sa buong bayan natin? Ano?
Ang lalaking kikitain ko? Ang nag-iisang anak ni Governor Lorenzo Lagmadeo? Yes, 10 taon nang nakakalipas nang huli ko siyang makita. He really loves traveling abroad. Gwapo, matalino at mataas ang pinag-aralan. Pero sa kabila ng lahat nun, kilala at kalat sa buong bayan ng Elizondong pagiging babaero niya. Kaya nga mag-iingat ka sa lalaking yun eh. Malakas at makamandag ang karisma niya. Pero sa oras na magpatuklaw at makuha ka niya, siguradong itatapon ka rin gaya ng ibang babae na parang pinagsawa ang laruan. Mabuti na lang pala sa ibang lalaki ka kinasal, no? Masisira talaga ang buhay mo kung sa lalaking tulad ka lang niya babagsak. Okay, sige. Ako nang bahala sa lahat. Sisiguraduhin kong masisira ang itinakdang kasal mo sa lalaking yun. Gagawin kong lahat para mapaatras siya at magsisi sa pakikipagkita sa akin. Determinadong sambit ni Lyda habang mahigpit ang pagkakahawak sa tasa ng kape. Kinabukasan, handang-handa naman na nagtungo si Lyda sa isang sikat at mamahaling restaurant upang harapin ang kanyang bagong misyon. Bihis na bihis ito na para bang nanggaling mula sa mayamang pamilya. Adelaida de Silva, kaya mo to. Sanay ka na sa mga ganitong bagay. Hindi na bago sa'yo to. Kaya mo yan. Hindi ka dapat kabahan. Okay? Sambit ni Lyda sa kanyang isip-isip habang nire-retouch ang mukha sa makintab na kutsara. Kasalukuyang nasa loob na ngayon ng restaurant ang dalaga habang pirming hinihintay ang pagdating ng binatang tatrabahuin niya. Ay, bakit parang tagal naman ata ng lalaking yun? Oh, I'm very sorry for being late, Miss Amatorio. Nakangiting wika ng gwapong binata na biglang umupo sa tapat niya. Ah! Ang lalaking to! Pamilyar siya sa akin ah! Oh my God! Parang siya ba yung lalaking nakakuha sa pagkababae ko nung nakaraang gabi? Imposible! Hindi pwede to! Tanong ni Lyda sa isip-isip nito. Miss Sylvia Amatorio? Hello? Ayos ka lang ba ha? Oh, shoot! Nabili ba ako ng pwesto? Hindi ba ikaw si Sylvia Amatorio? Teka, so hindi siya sigurado kung sino ako? Kung ganun, hindi niya pala ako namumukhaan. Sambit ng dalaga sa kanyang isip-isip. Pasensya na kung napagkamalan kitang si Sylvia. I mean, you have the same style as her. Tsaka hindi ko na rin masyado natatandaan ang mukha niya. Hindi. Ako nga. Oo, tama. Ako nga si Sylvia Amatorio. Pasensya na. Medyo nagulat lang kasi ako nang makita ka. Oh, I see. Naiintindihan ko. Siguradong napakabog kong puso nang makita mo ako. That's normal. Nakangising sabi ng binata, sabay dikit ng likuran nito sa sandalan ng upuan. Ha? Ang taas naman ata ng tingin nito sa sarili. Ang akala niya ba, lahat ng babae pare-pareho lang reaksyon kapag nakita siya? Sabi ni Lyda sa isip-isip nito habang ikinukuyom ang dalawa nitong kamao dahil sa pagkainis. So, it's been 10 years already. Alam mo Mr. Lagmadeo, tatapatin na kita agad ngayon. Gusto kong i-cancel ang kasal natin. Ayokong magpakasal sa'yo, Mr. Lawrence Lagmadeo. Sa totoo lang, paano ko magpapatali sa isang tulad mo kung hindi mo naman kayang maging tapat sa iisang babae? Kung malalaki man akong papakasalan, sisiguraduhin ko na ako lang ang gusto at mahal niya. Teka, tapat? Mukhang alam ko na to. Malamang nakarating na siyang pagiging babaero ko pero matagal ko na yung tinigil. I'm a faithful man right now. Talaga lang ah. Madaling sabihin yan pero mahirap gawin. Paano mo naman mapapatunayan na tapat ka na sa isang babae sa pamamagitan ng mga salita lamang? Alam mo, itigil na natin ang kalokohang to. Hindi naman natapos ni Lyda ang kanyang sasabihin nang sumabad si Lawrence. You can ask my first love about that. Ha? First love? Oh, Kitams, sa'yo nang galing yan ah.
May iba ka na ngang mahal tapos? She was my ex-first love. Pero wala ka namang dapat ipag-alala. Wala na akong nararamdaman para sa kanya. Well, sa totoo lang, hindi naman ganun kalalim ang pagtingin ko nun sa kanya. Ha? Paano mo naman rin mapapatunayan yan, Aber? Malay ko ba, baka kapag naikasal tayo, bigla mo na lang akong iwan para sa kanya. Mr. Lagmadeo, ayokong umabot sa ganung puntong lahat. Kaya nga dapat ngayon pa lang, hindi na natin ituloy to. Seryosong sabi ni Lyda. But she's already married to another guy. Ang babaeng tinutukoy ko, kasal na siya sa ibang lalaki ngayon. Ha? Kasal? Kasal na siya? Sigurado ka? Baka naman hindi pa. Gusto mo ba tulungan kita sa kanya, no? Gusto mo ba, ha? Willing naman akong tulungan ka para magkatuluyan kayo. Hey, I'm telling you the truth. Sabihin mo nga sa akin, paano ko naman siya magagawang agawin kung sakali hindi pa siya kasal, hirap na akong kunin ang loob niya. Kaya nga, sa ngayon magpo-focus na lang ako sa sarili ko. I wanna get married too. With you. Hindi. Teka, paano mo naman papatunayan na kasal na siya? Malay ko bang sinasabi mo lang yan para… Naputol naman ang sasabihin ni Lyda nang biglang sumabad si Lawrence. You can ask your best friend. Ha? Best friend? Anong pinagsasabi mo riyan, ha? Sinong best friend kung tinutukoy mo? Teka, sandali nga lang. May alam ka na ba tungkol sa akin, ha? Marami. Kaibigan at kababata mo si Sylvia Amatorio, tama? Siyang babaeng tinutukoy ko, my ex-first love. And obviously, aware akong nagpapanggap ka bilang siya. Am I right, Adelaida de Silva? Nakatalumbaba sa lamesang sabi nito habang mataimtim na nakatitig sa mukha ni Lyda. Alam mo na? Pasensya na. Alam kong mali yun. Hindi ko dapat ginawa yun, kaso… Yun lang bang hihingi mo ng pasensya? Ha? Anong ibig mong sabihin? Yun lang naman ang kasalanan ko sa'yo. Naputol naman ang sasabihin ni Lyda nang biglang itinukod ng binata ang mga kamay nito sa ibabaw ng lamesa. Halos manigas ang dalaga sa ikinauupuan nang inilapit ni Lawrence ang mukha nito sa kanang tenga ni Lyda. Sa tingin mo ba makakalimutan kita, ha? Tanong ng binata sa baritono at mapang-akit na boses nito. Sa pagkakataong yon, batid ni Lyda na namumukhaan siya ni Lawrence. Wala namang ano-ano'y tumayo agad ang dalaga at tinakbuhan ang binata palabas ng restaurant. Teka, sandali lang. Adelaida de Silva, stop there. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Sigaw ni Lawrence habang hinahabol si Lyda sa tabing kalsada. Ano ba naman itong nangyayari sa akin? Bakit pinakita ko pa ulit ang lalaking yun? Ay, huling beses ko na talagang gagawin ng ganitong klase ng trabaho. Inis na sambit ng dalaga sa sarili habang patuloy pa rin ang pagtakbo nito. Hey, I said stop. Kapag hindi ka pa talaga tumigil kakatakbo, ipapakulong kita dahil sa pagpapanggap mo bilang date ko. Kaagad namang napahinto si Lyda sa pagtakbo nang marinig ang mga sinabi ng lalaki. There you are. Natakot ka sa sinabi ko, no? Nakangising sabi ni Lawrence habang medyo hinihingal pa. Ikaw? Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Alam mo naman ang lahat eh. Ano ba bang kailangan nating pag-usapan, ha? Sabihin mo nga sa akin. I love you. Sambit ng binata sa baritonong boses nito habang seryosong nakatitig kay Lyda. Anong… Baliw ka ba? Anong I love you ka dyan, ha? May amats ka ba, ha? Pangalawang beses pa lang na pagkikita natin to tapos mahal mo na agad ako? Natatawang sabi ng dalaga ngunit batid niyang seryoso ang kaharap na lalaki ngayon. Sa tingin mo ba nagsisinungaling lang ako? I'm dead serious here.
Mahal talaga kita. Alam ko, mahirap paniwalaan ang sinasabi ko pero yun ang totoo. Yun ang nararamdaman ko para sa'yo. Huwag ka nga magpatawa dyan. Paano mahuhulog agad ang loob mo sa akin sa maikling panahon? Alam mo, imposible talaga yan. Ano? Sinasabi mo bang bigla kang na-inlove sa akin dahil sa nangyari sa atin nung gabing yun? I don't know. Maybe you're right. Hindi naman mahalaga kung paano nangyari yun. Basta para sa akin, ang gusto ko lang ngayon ay mapanagutan ka sa ginawa natin nun. Gusto kitang pakasalan. Ha? Teka, ako? Pakakasal sa'yo? Naiibang ka na ba ha? Hindi ako magpapakasal sa isang lalaking tulad mo. Sabi ni Lyda habang dinuduro ang binata. What exactly are you talking about? Bakit? May dahilan ba para hindi mo ako magustuhan? Oo, marami. Nakapamewang nasambit ng dalaga. Teka, marami? Sige nga, sabihin mo sa akin kung ano-ano yun. Ha? Basta, marami. Hindi ka ang tipo ko kaya huwag mo na ipilit sa akin ang pagpapakasal na yan. Kalimutan na lang natin ang lahat. Okay? Kuha mo? No, it doesn't make sense. Imposibleng hindi mo ako magustuhan. Aba, mataas talagang confidence mo, no? Ikaw? Alam mo, tatapatin na kita ngayon ha. Hindi mo pa talaga ako kilala. Sabihin mo nga sa akin, magugustuhan mo pa ako kapag nalaman mong mukha akong pera ha? Totoo yun. Hindi pa ba halata sa akin? Nang dahil sa pera, nagawa kitang lokohin. Well, if that's the case, I have a lot of money. Mayaman ako. Kaya nga kung yun ang gusto mo, handa akong ibigay ang lahat ng pera ko para sa'yo. Teka, hindi siya na-turn off sa akin kahit mukhang pera ako? Ano bang klaseng taong to? Alien ba siya o ano? Grabe naman atang tama nito sa akin. Sabi ni Lyda sa kanyang isip-isip. Sabihin mo lang sa akin, I can give everything to you. Alam mo, naluloka na ako sa mga pinagsasabi mo. Kakaiba ka talaga. Oh, sige. Sabihin mo nga, gaano ba kalaki ang pera mo ha? Paano mo nasabing mayaman ka ha? Kung tutuusin naman talaga, hindi sa yung perang hawak mo dahil sigurado, galing ang lahat ng luho mo sa gobernador mong tatay. Taas kilay na sambit ng dalaga. What? No. You're actually wrong about that thing. Anak nga ako ng isang gobernador, pero hindi ibig sabihin nun, sunod ako sa layaw. Akala mo naman maniniwala ko rin sa mga sinasabi mo? Ako pang ginawa mong tanga? Sa tingin mo ba maluloko mo ko? Pero pareho lang naman kayong mga anak mayaman eh. Maswerte lang kayong ipinanganak na. Naputol naman ang sasabihin ni Lyda nang magsilita si Lawrence upang kontrahin ang dalaga. Sa totoo lang, meron akong 20 villas sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Meron din akong pagmamayari na malaking casino sa Las Vegas. Tsaka, may pinapatayo nga rin pala akong resort sa Palawan. What else? Kabibili ko lang pala ng 2 condominium buildings sa Makati. Actually, marami pa akong pinagkakaabalahan sa buhay. Hindi sa pagmamayabang pero nasa ₱1 billion na ang net worth ko ngayon. Kung saan walang ambag ang gobernador kong tatay. How's that? Qualify na ba ako bilang husband mo? Nakangiting tanong ni Lawrence na para bang normal at wala lamang ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Ha? Teka, hindi ka ba sindikato? Baka naman sindikato ka kaya nagkaroon ka ng mga ganyang bagay sa buhay. What? Really? Sa gwapo at tikas kong to, pagkakamalan mo akong sindikato? Sobrang layo na ng mga naiisip mo. You know what? Dapat na-offend na ako sa mga sinasabi mo sa akin ngayon. Pero nakakapagtakang natutuwa pa ako sa'yo. Kakaiba ka talaga, Miss Da Silva. Alam mo bang ikaw lang ang katangi-tanging babae na nakakuha ng interes ko? You're really something. Nakangiting sabi ng binata habang nakatitig sa namumulang mukha ni Lyda. Alam mo rin bang malala ka na ha? Basta, wala akong gusto sa'yo. Naiintindihan mo?
Ayoko na ulit makita yung pagmumukha mo. Tsupe! Teka, hindi ba sinabi ko na sa'yo na marami akong pera? Bakit tinatanggihan mo pa rin ako? Hindi ba yun ang gusto mo sa isang lalaki? Kaya nga, bakit ayaw mo pa rin sa akin? Hay, hindi ko talaga alam kung slow ka lang o tanga talaga. Sinabi ko lang naman talaga yun para ma-turn off ka sa akin. Oo, gusto ko na maraming pera. Kaya nga ang dami kong part-time jobs para lang kitain yun eh. Pero hindi ibig sabihin nun, gagamit ako ng ibang tao para makuha yun. Kaya kong magtrabaho, madiskarte ako at kaya kong kumita ng sarili kong pera. Wala akong pakialam kung mayaman ka. Kahit anong mangyari, hindi mo makukuha ang pagkatao ko. Kahit ilipat mo pa lahat ng ari-arian mo sa pangalan ko. Seryosong sabi ni Lyda habang kaharap ang binatang mataimtim na nakikinig sa kanya. Alam kong hindi ka ganong klase ng babae, ha? Alright, kung hindi talaga kita makukuha dahil sa pera ko, aalokin na lang kita ng bagay. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ng dalaga. Magtrabaho ka para sa akin. Be my fake girlfriend. Ano? Ako? Gusto mong maging fake girlfriend? Yes, you heard it right. Well, gusto mo ng pera, di ba? At gusto mong magkaroon nun sa pamamagitan ng pagtatrabaho. So, bakit hindi ka na lang magtrabaho sa akin? Hindi ba forte mo naman ang pagpapanggap? I swear, malaking kikitain mo kung papayag kang maging girlfriend. I mean, as fake girlfriend ko. Nakangiting sambit ni Lawrence. Magtigil ka nga. Tapos na ako sa ganyang uri ng trabaho. Ayoko na mapahamak ulit dahil dyan, no? Kahit ibayad mo pa sa akin ang lahat ng pera mo, hindi ko pa rin yan gagawin. Alright. Kung ayaw mo ulit tanggapin yun, may isa pa akong iaalok sa'yo para kumita ng pera. O siya, sabihin mo na para matapos na to. Siguraduhin mo lang talaga na hindi ako magkaka-problem dyan, ha? Of course not. Okay, ito na ang huling bagay na ino-offer ko sa'yo. So, Adelaida De Silva, would you like to work as a housekeeper in my hotel? Housekeeper? Oo. Sigurado namang tatanggapin mo na yan sa pagkakataong to. Mas katanggap-tanggap ang trabaho na yan kaysa sa inalok ko sa'yo kanina. So, what do you think, ha? Nakangiting sabi ni Lawrence habang hinihintay ang sagot ni Lyda. Kinabukasan, agad-agad na inasikaso naman ng dalaga ang lahat ng requirements na kakailanganin niya para kauna-unahang normal na trabahong papasukin niya. Sa sumunod na mga araw, formal na nagsimula na agad si Lyda sa bago niyang trabaho bilang housekeeper. Sa loob ng mahigit 2 linggo, mabilis na natutunan ng dalaga ang lahat ng kanyang kailangang malaman sa bagong trabaho nito. Alam mo, Lyda, nakakabilib ka. Bago ka pa lang sa ganitong trabaho pero parang ang expert mo na agad. Nakangiting sabi ng katrabaho nitong si Telma habang kasalukuyan silang kumakain sa cafeteria ng hotel. Ah, talaga? Naku, parang hindi naman. Nahihiyang sabi ni Lyda. Siyang tunay. Ang bilis mo kayang maka-adapt. Sa totoo lang, nag-aalinlangan talaga ako sa kakayahan mo dahil ito palang unang formal na trabaho ang sasalangan mo sa edad na 25 years old. Pero napakahusay mo naman pala. Salamat sa mga papuri, Telma. Pero nagsisimula pa lang naman ako dito. Marami pa akong kailangang matutunan. Basta gagawin ko lang lagi ang best ko para hindi kayo mabigo sa akin. Nakangiting sabi ni Lyda sabay kagat sa mansanas na hawak nito. Natutuwa talaga ako sa attitude mo, ha? Oo nga pala, may tanong ako sa'yo, Lyda. Ilang araw ko na rin tong kinikim-kim eh. Ha? Sige lang, pwede mo sa akin itanong kahit ano. Sabi ni Lyda sabay higop sa orange juice. Talaga? Gusto ko lang naman itanong kung may relasyon ba kayo ni Mr. Lagmadeo? Halos mailuwa naman ni Lyda ang kanyang iniinom nang marinig ang tanong ni Telma. Teka, ano bang sinasabi mo dyan? Kahit nga minsan,
Hindi kami nag-usap nun eh. Paano naman kami magkakaroon ng relasyon? Kasi naman, marami na ring nakakapansin dito sa hotel. Hindi ka nga kinakausap ni Mr. Lagmadeo. Pero hindi naman mapagkakaila ang malalagkit na tingin niya sa'yo sa tuwing nandyan ka. Tapos ikaw naman, para kang umiiwas sa kanya. Hindi ka pa nga namin nakitang tumingin sa kanya at bumati. Para kayong couple na inililihim ang relasyon yung dalawa. Grabe naman ang radar nitong babaeng to. Ang daming napapansin. Pero hindi. Bakit na naman kami mapagkakamalang may relasyon ng Lawrence na yun? Sabi ni Lyda sa kanyang isip-isip. So, ano nga? Pwede mo namang sabihin ng totoo kahit sa akin lang eh. Telma, wala kaming relasyon ng lalaking. Ang ibig kong sabihin ni Mr. Lagmadeo, ano-ano lang ang napapansin nyo? Ay, alam mo, kalimutan mo na ako ano man ang nakita nyo. Guni-guni nyo lang talaga yon. Sige na, kumain na lang tayo ulit. Makalipas ang ilang oras na pagtatrabaho, dumating naman ang pinakahihintay na oras ni Lyda, ang uwian. Nakangiting nagpaalam ang dalaga sa kanyang mga katrabaho hanggang mag-isa na lamang itong naiwan sa labas ng Carino Hotel na pagmamay-ari ni Lawrence. Ay, sobrang lakas ng buhos ng ulan ah. Kamalas-malasan pang hindi ako nakapagdala ng payong. Hanggang ilang oras pa kaya ako maghihintay dito bago tumilang ulan? Nag-aalalang sabi ni Lyda sa isip-isip nito. Halos 15 minuto na siyang nakatayo habang naghihintay. Tila nararamdaman na rin ito ang pangangalay ng kanyang mga binti dahil sa high heels na suot niya. Maya-maya, bigla namang nagulat ang dalaga nang biglang may matangkad na binatang lumapit sa kanya habang may dalang itim na payong. Hello, Miss Adelaida de Silva. Teka, Lawrence? Gulat na sambit naman ni Lyda. Yes, it's me. Naputol naman ang sasabihin ng binata nang hilahin ni Lyda ang payong mula sa binata. Bahagya rin itong hinablot ang korbata ni Lawrence upang maitago ang mukha ng lalaki sa ilalim ng payong. Ano bang ginagawa mo ha? Gusto mo ba talagang mapag-usapan tayo ng lahat ha? Tanong ni Lyda sa binata. Tsaka naman biglang napansin ng dalaga na ilang pulgada na lamang ang layo ng kanyang mukha kay Lawrence. I like it. Staring at your beautiful face makes my heart beat faster. Sabi ng binata sa baritonong boses habang unti-unting mas inilalapit pa nito ang mukha kay Lyda. Kaagad namang natauhan si Lyda at inilapat ang kanyang hinduturo sa mga labi ni Lawrence. Sa tingin mo ba makakaisa ka na naman sa akin? Wish mo lang. Ay, ano ba kasing ginagawa mo ha? Bakit ba lumalapit ka pa sa akin? At talagang dito pa mismo sa sarili mong hotel ha? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Magtatrabaho ko dito. Pero hindi mo ako pwedeng kausapin o lapitan. Hindi nila pwedeng malaman na magkakilala tayong dalawa. I'm sorry. Pero hindi ko na kayang pigilan ng sarili ko eh. I badly want to be with you. Every second of my... Yan ka na naman eh. Matuto ka ngang mag-self-control. Ay, ano ba naman kasing nakain at tinamaan ka sa akin ng matindi? Ikaw... Ako? Nagtatakang tanong ni Lyda. Oo, ikaw. Hindi ba halos kinain kita ng buo nung gabing may nangyari sa atin? Nakangising sabi ni Lawrence. Ikaw? Bastos ka talaga, no? Ay, bahala ka na nga dyan. Namumulang sambit ni Lyda habang pinandidilatan ang binata. Sa pagkahiya, nagpasya naman sila Lyda na talikuran si Lawrence at lumakas palayo rito. Wait, where are you going? Hindi mo ba nakikita? Napakalakas ng buhos ng ulan. Nasa akin naman tong payong mo ah. Okay na to. Mauna na ako umuwi. No, wait. Ihahatid na kita pa uwi. Siguradong mahihirapan ka na ring makasakay ng ganitong oras. Kaya ko ng sarili ko. Kung kailangan ko maglakad pa uwi, gagawin ko. Muling tinalikuran ni Lyda ang binata at nagsimulang maglakad palayo rito. Adelaida de Silva,
Kapag hindi ka pa talaga nagpahatid sa akin ngayon, ipagkakalat ko na sa buong hotel ko na may relasyon tayo. Sa huli, wala ring nagawa si Lyda kung hindi sumunod sa gusto ni Lawrence. Labag sa loob siyang sumakay sa loob ng kotse ng binata. Alam kong napilitan ka lang talaga na magpahatid sa akin. Pasensya na kung kinailangan kitang pagbantaan. Nag-aalala lang naman talaga ako na mapahama ka dahil sa mabigat na buhos ng ulan eh. Lalo na gabing-gabi pa ngayon, kaya mapanganib para sa'yo. Sabi ni Lawrence habang nagmamaneho ito. Alam mo, ang daldal mo. Nakasakay na nga ako dito sa kotse mo, di ba? Masama talagang loob mo sa akin, no? Sige, mainis ka na kung gusto mong mainis. Basta masigurado ko lang na ligtas ka. Wala na akong pakialam sa init ng ulo mo. Oo na, sige na. Ikaw na ang the righteous one. Bakit hindi ka kaya tumakbo bilang presidente ng Pilipinas o kaya mag-enroll sa PNP? Mukhang feel mong pagtulong sa kapwa eh. Pang-aasar na sabi ni Lyda habang nakasandal sa windshield ng sasakyan. It seems like you really hate my presence today. May buwan ng dalaw ka ba ngayon para mainis ka sa akin ng ganyan? Nang marinig ng dalaga ang sinabi ni Lawrence, tsaka naman ito biglang naalala na hindi pa siya dinadatnan ng dalaw nito. Mahigit 1 buwan na ang lumipas ngunit hindi pa rin ito dumarating. Kung ano-ano naman bigla ang pumasok sa kanyang isip sa oras na yon. Hindi. Imposible. Hindi yun pwedeng mangyari. 1 beses lang naman nangyari yun sa amin eh. Hindi talaga pwede. Ay, sana mali lang talagang hinala ko. Napapailing na sabi ni Lyda sa isip-isip niya. Hey, what's wrong? Bakit parang bigla kang nabother dyan? May problema ba? Ha? Oo. Alam mo kung anong problema ko? Ikaw. Ikaw lang naman ang problema ko. Naputol naman ang sasabihin ni Lyda nang biglang tumirik ang kotse ni Lawrence sa kalagitnaan ng tahimik at madilim na kalsada habang patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan. Damn, mukhang tumirik ng kotse ko dahil sa pagsulong ko sa baha. Ay, ano gagawin natin ito kung ganun? Sabi mo ihatid mo ako pauwi ng ligtas. Pero ano, nang dahil sa palpak mong kotse, na-stranded tuloy tayo dito. Hindi na talaga ako dapat sumama sa'yo. I'm sorry. Hindi ko naman rin naasahang mangyayari to sa atin eh. Sa tingin mo ba may magagawa pa yung sorry mo ha? Hindi bale na. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Mag-isip na lang tayo ng paraan kung paano makakaalis dito. Well, I don't think there's a way, Lyda. Ha? Anong ibig mong sabihin? Paano wala tayong paraan na magagawa? Look, sobrang lakas ng buhos ng ulan. Tapos patuloy pang pag-akyat ng baha. Sigurado kong marami ring stranded na nasa biyahe gaya natin. Kaya nga sa tingin ko, ang tanging magagawa na lang natin ngayon ay ang maghintay dito sa kotse habang tumigil ang pagbuhos ng ulan. Ano? Nako, hindi. Hindi pwede yan. Hindi tayo pwedeng magtagal dito na magkasama. Hindi talaga pwede yon. Kailangan makaalis tayo agad dito. I told you, there's no way for us to leave this place right now. Sabi ni Lawrence sa baritonong boses nito habang seryosong nakatitig sa mukha ni Lyda. Tila kakaibang init naman ang biglang dumaloy sa buong katawan ng dalaga nang mapagtantong sila lamang ang nasa loob ng kotse. Halos 10 minuto ang lumipas na walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Ay, sana naman tumila agad ang malakas na buhos ng ulan na yan. Sambit ng dalaga upang basagin ang katahimikang bumabalot sa pagitan nila. Sa totoo lang, parang ayoko na tumila pang buhos ng ulan. Ano? Hoy, huwag kang magsabi ng ganyan. Masama yan, no? Mamaya, pakinggan ka ng langit sa hinihiling mo eh. So be it. Kung sa ganung paraan habang buhay na kitang makakasama dito. Kahit hindi na umaraw, masaya ako basta ikaw ang nasa tabi ko.
Nakangiting sabi ni Lawrence habang mataimtim na nakatingin kay Lyda. Hindi naman maipagkakailang tinamaan ng kilig ang dalaga sa mga sinabi ng binata. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Ay, magtigil ka nga sa mga pinagsasabi mo. Tsaka, pwede ba? Huwag mo akong titigan. Sa ibang bagay ka na nga tumingin. Ha? Bakit mo naman sinasabi yan? Oh, wait. Don't tell me naiilang ka ngayon sa presence ko. Nakangising tanong ni Lawrence. Naiilang? Ha? Ako? Maiilang sa presence ng lalaking gaya mo? Imposible. Bakit naman ako maiilang sa'yo, Aber? Well, I can tell. I'm not that stupid, Lyda. Sabihin mo nga ang totoo. Nahulog na rin ang loob mo sa akin, no? Ano? Alam mo, baliw ka talaga. Kung ano-ano na lang nai-imagine mo. Suntok sa buwan ang magkagusto ako sa'yo, Lawrence Lagmadeo. Kahit kailan, kahit ikaw na lang ang natitirang lalaki sa buong mundo, hindi kita Naputol naman ang sasabihin ni Lyda nang biglang ilapit ng binata ang mukha nito sa kanya tsaka hinalikan siya sa mga labi na para bang uhaw na uhaw. Sa una, sinubukan pang itulak ng dalaga si Lawrence, ngunit kinalaunan ay muli na namang nilamon ng sistema si Lyda. Halos 10 minutong nagtagal ang mainit nilang halikan. Nagpasya muna si Lawrence na putulin yon upang sila'y makahinga ng maayos. Ang akala ko ba suntok sa buwan na magkagusto ka sa akin? Pero bakit tinalikan mo ako pabalik, ha? You're a great liar, Lyda. Nakangising sabi ni Lawrence. Bakit? Masama bang halikan kita pabalik? So nagustuhan ko eh. Oh, so nagustuhan mo ang paghalik ko sa'yo? Medyo. Slight. Hindi naman masyado. Very light lang. Talaga? Kaya pala, halos higupin mo ng buong bibig ko nang halikan kita. Ano? O ba teka? Baka sarili mong tinutukoy mo. Ikaw tong pag hinahalikan ako, parang buburahin mo na sa mukha akong mga labi ko eh. What? Are you sure? Ginawa ko yun? Parang hindi ko naman ata natatandaan. Naputol naman ang sasabihin ni Lawrence nang siya naman ang biglang hinigit sa kwelyo at hinalikan sa mga labi ni Lyda ng agresibo. Kaagad rin namang tinapos ng dalaga ang nagbabagang halik na yon. Ganun ang ginagawa mo sa akin kapag hinahalikan mo ko. Ano, natatandaan mo na ba ngayon ha? I guess so. I guess I wanna kiss you more. And to make you mine again tonight. Sabi ni Lawrence sa baritono at mapang-akit na boses nito, tsaka hinalikan ng dalaga sa mga labi na puno naman ngayon ng pag-iingat at paggalang. Mula sa mabagal na halikan ay parehong naging agresibo ang bawat galaw nilang dalawa. Hanggang sa muli na namang naging isa ang kanilang katawan. Kinabukasan, tirik na ang araw nang magising si Lyda. Kaagad naman siyang napabalikwas nang makita ang sarili na hubot-hubad at katabi ang mahimbing pa ring natutulog na si Lawrence. Ay, ano naman bang kagagahan ng ginawa mo, Adelaida da Silva? Talaga namang nag-take two ka pa ha? Baliw ka, baliw! Sabi ng dalaga sa isip-isip niya habang sinasabunutan ang sarili. Oh, Lyda, gising ka na pala. Teka, bakit mo sinasabunutan ang sarili mo? Pwede namang ako na lang ulit ang sabunutan. Bakit mo naman ako binatukan sa ulo? Bagay lang yun sa'yo. Kulang pa nga yan eh. Ay, kasalanan mo tong lahat. Tignan mo nga, dahil sa'yo, nangyari naman ang bangungot na to. Bangungot? Nah, I don't think it's a nightmare to stare at you naked in the morning. Nakangising sabi ni Lawrence. Bastos!
Huwag ka nga tumingin sa akin. Dudukutin ko talaga ang mga mata mo. Sabi ni Lyda habang tinatakpan ang sarili ng puting long sleeves ni Lawrence. Ano bang sinasabi mo dyan ha? Nakita ko na ang lahat ng yan. You know, it's okay. Pwede mo rin namang titigan ang buong katawan ko ngayon eh. You can even touch it and feel it. Bastos ka talaga. Ay, sigurado ako. Expert na expert ka talaga sa mga ganitong bagay. Ilang babae na bang nakuha mo? Dahil sa matatamis mong salita ha? Baka nga mahigit 100 babae nang nakuha mo dahil sa mga pang-aakit mo eh. Kaya ako sa'yo eh. Malaki talagang posibilidad na ginawa mo rin sa ibang. Now I see. Kaya pala ayaw mo sa akin dahil sa pag-aakalang babaero pa rin ako hanggang ngayon. Dahil sa pag-aakala? Babaero ka naman talaga eh. Yun ay sabi sa akin ni Sylvia. Kaya nga ayaw niya rin sa'yo. Sino ba namang babaeng may gustong makipagrelasyon sa isang lalaking kaya mo o hindi naman kayang makontento sa isang babae? Yeah, that's true. Hindi ko itinatanggi na naging babaero ko. Pero nakalipas ng lahat ng yun, hindi ba sinabi ko na sa'yo? I'm a faithful man now, Lyda. Nagbago na ako ngayon. Ikaw ang nagpabago sa akin, Lyda. Tsaka, aayain ba naman kita ng kasal nun kung hindi ako seryoso sa'yo? Simula nang makilala kita, hindi na ako nagka-interest pa sa ibang mga babae. You're the one who turned me into a one-woman guy. Tell me, are you still doubting me, Lyda? Seryosong sambit naman ni Lawrence. Hindi na, pero ayoko pa rin na magkaroon ng kaugnayan sa'yo. What? Siguradong may dahilan pa kung bakit. Sabihin mo nga sa akin. I'm willing to change it. Handa akong gawin ang lahat para papasukin mo na ako sa buhay mo. Seryoso ka ba sa sinasabi mo, Mr. Lagmadeo? Oo. I'm willing to change, sacrifice and give everything. Because I love you. Kahit ano, Lyda, kung para sa'yo. O sige. Pag-isipan ko muna kung ano yun. Sabi ng dalaga habang pinipigil ang paglitaw ng ngiti sa mga labi nito. Hindi naman maitatanggi ni Lyda na tapat at walang halong biro ang pag-ibig na inaalok ni Lawrence sa kanya. Batid ng dalaga na may nararamdaman na rin siya para sa binata ngunit nais muna nitong pag-isipan ng ilang bagay. Kabilang na roon ang mundong kinabibilangan ni Lawrence. Lumipas ang ilang araw. Tila ba mas naging komportable na si Lyda sa mga nakaw na tingin ng binata sa kanya. Hindi na ito nahihiya pang batiin o makausap si Lawrence sa loob ng Carino Hotel. Suportado naman ng kanyang mga katrabaho ang namumuong pagtitinginan sa pagitan ng dalawa. Ngunit dumating ang isang araw na hindi inaasahan ng dalaga. Lyda! Lyda! Narinig mo na bang balibalita sa buong Carino Hotel, ha? Humahangos na tanong ni Thelma. Ha? Ano bang balitang sinasabi mo? Hindi ko alam kung anong tinutukoy mo. Wala ka pang alam. Kalat na kaya dito sa hotel. Na alin? Ay, sabihin mo na nga, Thelma. Binibitin mo pa ako dyan eh. Sige na, gusto kong malaman kung anong gusto mong sabihin sa akin. Alam ko, sigurado magiging mahirap para sa'yo na tanggapin to pero… Ay, ano ba talaga yan, Thelma? Bakit mo ba ako kailangang bitinin ha? Sabihin mo na nga sa akin. May bagong fiancé si Mr. Lagmadeo. Ha? Bagong fiancé? Si Lawrence? Gulat na tanong ni Lyda. Oo. Yun ang kumakalat na balita ngayon sa buong hotel na to eh. Nako. Ikaw talaga, Thelma. Wala lang sa akin yun, no? Ano bang kinalaman ko doon? Sige na. Bumalik na tayo sa pagtatrabaho ngayon. Hindi naman na ituloy ng dalaga ang sasabihin nang biglang mawalan ito ng malay. Lyda! Hala, anong nangyari sa'yo? Gumising ka! Nang magising naman si Lyda, nasa isang hospital room na ito kung saan naroon rin si Lawrence. Lyda,
gising ka na rin sa wakas. Kumusta? Okay na bang pakiramdam mo ngayon? Nag-aalalang tanong ng binata habang hawak ang mga kamay ni Lyda. Ano bang nangyari sa akin? Wala ka bang natatandaan na nangyari sa'yo? Seryoso ka ba sa tanong mo ha? Tatanong ko ba naman kung meron? Ay, nahimatay ka na nga, may gana ka pa ring sungitan ako. Teka, nahimatay ako? Parang imposible naman yun. Hindi nakakapagod ang trabaho sa hotel. Kaya paanong… It's all because you're pregnant, Lyda. Seryosong sabi ni Lawrence. Ha? Ako? Buntis? Huwag ka ngang magbiro ng ganyan. Hindi. Mas lalo naman atang imposible yung sinasabi mo. Mahigit 2 buwan ka ng buntis. Yan ang sabi ng doktor kanina. Pero hindi pwedeng mangyari yun. Hindi pwedeng… Bakit naman hindi yun pwedeng mangyari, Lyda? Halos 3 buwan ang nakakalipas nang unang may nangyari sa atin. We even made love again on my car, right? 2 beses nang may nangyari sa atin. At nakakailang rounds pa nga tayo nun, di ba? Sa dami at iba't ibang posisyon na ginawa natin. Imposibleng hindi pa tayo makabuo. Lyda, hindi mo na pwedeng ipagkaila na hindi ka buntis. Lalong-lalo pa na ako ang ama niyan. Oh, ano naman siyo kung ganun? Anong gusto mong gawin ngayon na nalaman mong nagbunga ang mga ginawa natin, ha? Tinatanong pa ba yan, Lyda? Siyempre, pananagutan kita. Papakasalan kita, kahit ngayon na. Bakit mo naman ako binato ng unan? Papakasalan? Papakasalan mo ko, ha? Huwag mo nga akong lokohin dyan. Kalat na kalat na sa buong Carino Hotel na may bago ka na namang fiancé. Sa tingin mo ba, magpapakasal ako sa'yo kung may fiancé ka na, ha? Manloloko. Ano? Sandali nga lang. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo. Fiancé? Wala akong fiancé. I swear to God, I don't know what you're talking about. Baka naman mga chismosa lang ang nagpapakalat yan sa loob ng hotel ko. That's not right. Magpapaimbestiga agad ako at ipapakulong kung sinong nagpakalat nun para siraan ako sa'yo. Naputol naman bigla ang sasabihin ni Lawrence nang mapansin na wala na si Lyda sa hospital bed. Ay, ang babaeng yun talaga. Bakit ang hilig niya akong takbuhan? Samantala, mabilis namang nakapaglakad si Lyda palabas ng hospital. Habang naghihintay ng taxi, bigla namang bumungad sa kanya si Lawrence at binuhat siya na parang bride. Hoy, ikaw! Ano ba sa tingin mong ginagawa mo, ha? Ibaba mo nga ako, Lawrence Lagbadeo. Huwag ka rin ang magulo dyan. You have to go with me right now. Ha? Saan mo naman ako dadalhin, ha? To my parents. Ipapakilala na kita ngayon bilang totoong fiancé ko. Nakangiting sabi ni Lawrence. Ano? Hindi! Hindi pwede! Singhal ni Lyda, ngunit wala rin siyang nagawa sa huli. Matapos ang kalahating oras na biyahe, kaagad namang nakarating sina Lawrence at Lyda sa kanilang destinasyon. Mapa, this is Adelaida de Silva, the woman I want to marry. Ano? Nako, hindi po. Sinungaling po tong anak nyo. Hindi po totoo yun. Hindi po kami ikakasal. Wala po kayong dapat ipag-alala. Lyda, ano bang pinagsasabi mo, ha? Papakasalan kita. Hindi ko hayaang lumaki ang anak natin sa sinapupunan mo na walang ama. Ay, Lawrence naman eh. Ano bang ginagawa mo, ha? Hindi ako magpapakasal sa'yo. Wait, Miss? are you really pregnant? Gulat na tanong ng ina ni Lawrence na nagngangalang Caridad. Opo. Nabuntis niya nga po ako pero ayos lang po ang lahat. Ako na pong bahala, ma'am. Kaya ko naman pong palakihin ng batang nasa sinapupunan ko kahit hindi ako magpakasal sa anak nyo. Kung bibigyan niyo po ng pera kapalit ng paglayo sa anak nyo, bukas palad ko po yung tatanggapin. Hindi ko po yun tatanggihan, promise. Magpapakalayo-layo po talaga mula sa pamilya nyo. Hindi ko po kayo kailanman babalikan para guluhin. Gagawin ko pong lahat.
Ang lahat-lahat, huwag nilang pong hilingin na ipalaglag ang batang to. Tsaka, Mr. Mayor, huwag niyo po ako sanang ipaligpit. Wala po talaga akong balak sirain ang buhay niyo. Sana hayaan niyo po kami ng anak kong mabuhay. Sabi ng dalaga habang hinihimas ang sinapupunan nito. Alright, it's good to know that you really care about our baby. Pero ano bang pinagsasabi mo, Lyda? Masyado ka na atang nadala sa panonood ng mga telenovela. Hindi kagaya ng iniisip mong mga magulang ko. They are... Naputol naman ang sasabihin ni Lawrence nang biglang humagalpak sa kakatawa ang mga magulang niya. Iha, hindi namin alam na nakakatuwa ka pala. Sa totoo lang, hindi kami gaya ng mayayamang individual na inaakala mo. Mayaman at maimpluwensyang pamilya namin, pero hindi kami mapangmata sa kapwa. Nagdaan rin kaming dalawa ng asawa ko sa hirap kaya kailanman ay hindi kami nang husga ng tao dahil lang sa katayuan nila sa buhay. Kagaya mo, patid kong mabuti kang babae. Nakakahiyamang sabihin pero kilala na kita dahil pinaimbestigahan na kita nang malaman kong kinahuhumalingan ka ng aking uniko iho. Ha? Kung ganun, may pinagmanahan pala si Lawrence sa pagiging investigador ng bayan? Sabi ni Lyda sa kanyang isip-isip. That's right, Iha. Wala kang dapat ipag-alala sa amin ng may bahay ko. Hindi kami magiging hadlang sa pagmamahalan ninyong dalawa ng uniko iho namin. Nakangiting sabi naman ng gobernador na ama ni Lawrence na nagngangalang Lorenzo. See, hindi tutol ang mga magulang ko sa relasyon natin. At sino namang may sabi na may relasyon tayong dalawa, Aber? Alright. Wala pa nga pala tayong relasyon pero pwede naman na nating simulan ngayon, di ba? Paano naman mangyayari yun kung nakatagda ka ng ikasal sa ibang babae? Excuse me, Iha. About that thing. Walang alam si Lawrence sa pagkalat ng balitang yan sa buong Carino Hotel. Sa totoo lang, ako talagang may pakana nun. Wala naman talaga akong naka-arrange na marriage na babae para sa anak namin. Ginawa ko lang talaga yun para i-trigger ka. I just want you to realize your feelings for my son. Gusto kita para sa anak ko, Iha. Nakangiting sabi ni Caridad sabay hawak nito sa dalawang kamay ng dalaga. Alam namin na may nararamdaman ka rin para sa anak namin, Iha. It's okay. You can finally admit it to yourself. Nakangiting sabi rin ng ama ni Lawrence. Sige na, iiwan na muna namin kayong dalawa. Hey you, Lorenzo Hipolito Lagmadeo III? Ikaw na bahala sa future daughter-in-law ko. Sa pagkakataong yon, nagpasya naman ang mga magulang ng binata na iwan ng dalawa upang makapag-usap ng masinsinan. So, what now? Is it true, Lyda? May nararamdaman ka rin ba talaga para sa akin? Ano ba sa tingin mo, ha? Ha? Anong ibig mong sabihin? Anong tingin mo? Mukha ba akong may nararamdaman para sa'yo? Seryosong tanong ni Lyda. Well, ikaw lang naman ang makakapagsabi nun eh. It's only you who can tell. Naputol naman ang sasabihin ng binata nang biglang bigyan siya ng mabilis na halik sa mga labi ng dalaga. Ngayon, anong tingin mo? May nararamdaman ba ako para sa'yo o wala? Nakangiting tanong ni Lyda. So, does it mean you also love me, Adelaida de Silva? Oo, mahal rin kita, Lorenzo Hipolito Lagmadeo III. Wait, kailangan mo ba talagang banggitin ang buong pangalan ko? Nahihiyang tanong ni Lawrence dahil bata pa lamang ay panukso na sa kanya ang pang may edad nitong buong pangalan. Ikaw nga tong unang bumanggit sa buong pangalan ko eh. Nagpipigil ng tawa na sabi ni Lyda. Ay, ito nga bang sinasabi ko. Kaya ayoko ipaalam sa ibang buong pangalan ko dahil dyan eh. Ha? Ano bang ibig mong sabihin? Pagkukunwaring inosenteng tanong ng dalaga. Yan, ang reaksyon mo. That's what I'm talking about. Nakangusong sabi ni Lawrence na parang bata.
Ay, ano ka naman kasi. May pa-Lawrence ka palang nalalaman dyan eh. Lorenzo Hipolito Lagmadego III naman palang totoong pangalan mo. Inaasar mo talaga ako Wala namang ano-ano'y hinawakan ni Lawrence ang magkabilang pisngi ng dalaga at hinagkan ang mga labi nito. Sa pagkakataong yon, hindi na nagdalawang isip pa si Lyda na tugunan ang bawat halik ng binata. Ilang beses na ring nagkadikit ang mga labi nilang dalawa, ngunit kakaiba at bago para kay Lyda ang muling paglapat ng mga labi ng binata sa kanya. Marahil tila ba naging espesyal ang halik na yon dahil sa wakas ay maaari na nilang mahalin ang isa't isa ng malaya. Halos 1 linggong nakakalipas nang pakasalan kaagad ni Lawrence ang dalaga sa simbahan. Matapos ang 7 buwan na paghihintay ay ligtas naman na naipanganak ni Lyda ang malusog at gwapo nilang anak na pinangalanan naman nilang Lucio. Napuno ng labis na kaligayahan ang bawat araw na magkakasama ang buong pamilya. Oh, Lawrence, gising ka na pala. Sambit ni Lyda nang magising sa kama habang kinukusot-kusot ang mga mata. Good morning, my gorgeous wife. Masiglang bati naman ng lalaki, sabay mabilis na hinalikan sa mga labi ang asawa. Ay, loko ka. Hindi pa ako nakakapag-toothbrush eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag mong gagawin yun Napabalikwas na sambit ni Lyda. Ilang beses ko rin po bang sasabihin sa'yo na paulit-ulit ko pa rin pong gagawin yon, ha? Talagang inaasar mo ko, Lorenzo Hipolito Lagmadeo III, ha? Here we go again. Alam mo rin talaga kung paano ako babawian. Will you please stop calling me with that full disgusting name? Anong disgusting ka dyan? Tigilan mo na nga yung pagiging insecure sa buong pangalan mo. Para kang ewan. Hindi mo ba alam na isa yan sa mga dahilan kung bakit minahal kita? Kaya dapat maging proud ka. Taas noo, ganun. Kasing gwapo mo kaya ang pangalan mo. Lawrence. Lawrence, ano ba? Labis na ikinagulat naman ni Lyda nang biglang itinulak siya ng binata, pahiga muli at pumaibabaw sa kanya. I love you, Adelaida de Silva. Seryosong sambit ng binata sa baritonong boses nito. Oo, alam ko yon. Tama. Alam ko na mahal mo ako. Naputol naman ang sasabihin ng dalaga nang biglang sakupin ni Lawrence ang kanyang mga labi. Sa pagkakataong yon, hindi na iwasan ni Lyda ang muling mahulog sa nakakaadik na halik ng lalaki. Walang patumpik-tumpik na tinugunan nito ang bawat mainit na paggalaw ng mga labi ni Lawrence. Kusang napasabunot naman ang mga kamay ni Lyda sa buhok ng lalaki. Lihim namang napangiti si Lawrence at pinagbutihan pa ang paghalik nito sa asawa. Agresibong ginalugad ng kanyang dila ang loob ng bibig ni Lyda. Maya-maya ay bigla namang ibinaba ng lalaki ang kanang kamay nito papunta sa pagitan ng mga hita ni Lyda. Nang bigla namang may bumukas sa pinto ng kwarto nila. Mama, Papa? Bakit ang tagal niyo naman pong lumabas ng kwarto? Nag-e-exercise na naman po ba kayo? Bakit po ba oras-oras kayo kung mag-exercise na dalawa? Inosenteng tanong ng 5 taong gulang nilang anak na si Lucio. Baby, pagpasensyahan mo na sina Mama at Papa. Naputol naman ang sasabihin ni Lyda nang sumabad si Lawrence. Anak Lucio, hindi ba gusto mo na magkaroon ka ng kapatid? Yes po, Papa! Lumukso-lukso pang sagot ng bata. Kung ganun, iwan mo muna saglit sina Mama at Papa dito, okay? Promise, paglabas namin dito mamaya, magkakaroon ka na ng kapatid. Talaga po, Papa? Hindi ka po naglalay? Yes, I swear. Cross my heart. Nagsasabi ng totoo si Papa.
Nakangiting sambit ni Lawrence sa anak nito. Wah! Yehey! Sige po, kahit mamayang gabi na po kayo lumabas dito sa room para marami po akong maging kapatid. Masayang sabi ng batang si Lucio sabay labas ng kwarto nila. Ay, ikaw talaga, Lawrence. Ano bang pinagsasabi mo sa bata, ha? Puro kakalokohan dyan? Namumulang sabi ni Lyda. Ano bang masama doon, my gorgeous wife? Bakit hindi na lang kasi natin pagbigyan ng anak natin ng kapatid? 5 years old na si Lucio. Pwedeng-pwede na natin siyang sundan. Buntis ako. Seryosong pagsabad naman bigla ni Lyda. Ano? Buntis? Buntis ka? Nanlaki ang matang tanong ni Lawrence. Oo, 7 weeks na. Hindi ko pa sana sasabihin kaso mukhang kailangan na. Teka, are you sure? Talaga ba? Buntis ka? Buntis ka na ulit? Yes! Yes! Sa wakas! Nakabuo na tayo ulit. Yes! Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayon. I love you so much, wife. Nakalimutan kong sabihin na triplets pa lang pinagbubuntis ko, Lawrence. Ha? Triplets? Seryoso ka ba dyan? Adelaida Lagmadeo? Hindi makapaniwalang tanong ng lalaki sa asawa nito. Oo, Lawrence Hipolito Lagmadeo III. Nagsasabi ako ng totoo, kaya nga maganda ka na ngayon pa lang. Tama. May nakalimutan pa akong sabihin. Hindi na nga pala muna tayo pwedeng, alam mo na, habang nagbubuntis pa ako. Sige na, yun lang. Ikaw na muna palang bahalang mag-asikaso kay Lucio ngayon. Go! Kaya mo yan, my handsome hubby. Nakangising sabi ni Lyda, sabay higa nito muli sa kama.